Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 29, 2024. So, ngayon is dadako tayo or magdi-discuss tayo ng panibagong series na tatalakayin natin para sa isang buong linggo. So, bago natin talakayin yung ating new series is muli muna nating talakayin or papyawan yung kakatapos lang nating series netong last week or kahapon lang nagtapos. Ayun yung heart of worship. Yung puso natin is nasa Panginoon sa pagsamba, sa pag-worship sa pangalan niya, sa mga salita niya. Sama-sama tayong binubuo yung ating pagsamba at pagkilala at pagpapasalamat sa Panginoon. So, ayun yung puso natin is nasa worship, heart of worship. Excuse me. So, ayun, ang series na tatalakayin natin ngayon na panibago is God's Sovereignty. So, from the word God's Sovereignty, ang Diyos ay napakapangyarihan. Siya yung una pa lang, yung parang pag sinabi mo pa lang yung pangalan, yung inisip mo pa lang yung pangalan ng Diyos, is alam natin na ang Diyos ay kayang likain ang lahat. Makapangyarihan siya. So, God is so powerful na lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, napaka-makapangyarihan, napaka-powerful ng ating Panginoon. Kayang-kaya niya lahat ng mga gusto niyang gawin para sa atin. Na siya lahat ang gumawa sa atin. Napaka-God talaga. Godness. Yun. So, para lumako yung ating talakayan, tayo ay dumako sa ating Bible verse. Ang Bible verse natin ngayong araw ay Genesis chapter 1 verse 1. So, ang sabi dito, the creation of the world. In the beginning, God created the heaven and earth. So, sa Tagalog, ang kasaysayan ng paglalang. So, yung nagsimula, nilikhahan ng Diyos ang langit at lupa. So, from the Bible verse natin, sinabi pa lang dito yung kapangyarihan talaga, napaka-God sovereignty talaga, na kinilikha ng Diyos yung ating mundo, yung langit at lupa. Kung sino bang tao yung sa ating mga tao, sino ba yung kaya lumikha ng lupa pati ng langit, diba? Wala. Diyos lang may kaya nun. Kaya napaka-God sovereignty talaga. So, para lumawak or yung ating talakayan, tayo dumako sa ating teaching at application. Ang una sa ating teaching, God created the heavens, sky, outer space, and heavenly realm. So, para lang diba? Yung sa mundo natin, yung earth is nakapalibot pa rin to or nakaroon pa to dun sa sky, outer space, diba? Ginawa ng Diyos yun. God created the sky, outer space, and heavenly realm. Napapangyarihan. Grabe, pag-isipin mo pa lang. Number 2, God created earth, plants, animals, and humans. So, yung dito sa earth na to, ito yung pinakamundo natin. Earth, nandito yung mga nakikita natin, yung mga puno, hayop, mga plants, tayo, mga tao. Lahat yun, lahat na nakikita natin, ang Diyos ang may gawa nito. Diyos ang nagplano nito. Number 3, God's sovereignty over all creation. So, yung kapangyarihan ng Diyos, yung napakapangyarihan God, so powerful, ginawa niya lahat, ng lahat-lahat. So, sa ating application, do not be afraid of the unknown, for God called all things. So, huwag tayong matakot para doon sa mga hindi natin or unknown natin na mga bagay, kasi lahat ng bagay is alam ng Diyos. Hindi tayo i-guide ng Diyos sa kapahamakan. I-guide tayo ng Diyos sa kabutihan at sa ikabubuti natin. So, number 2, trust that God sovereignly control all situation. Yung sovereignty ng God is makakontrol yung lahat ng situation, kaya kailangan magtiwala tayo sa Kanya. And sa last, pray that God will increase our faith. So, magdasal tayo, hilingin natin sa Panginoon na yung faith natin, pananampalataya natin is mag-increase, lumagkop. So, ayun lang po para sa araw na to, na may natutunan tayo sa ating pakinig at panood, and God bless.